Isang magandang araw po, magandang umaga, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po muli si Father Domi Guzman na bumabati po sa inyo at nakikibahagi po sa inyo mula po dito sa parokya ng mga paring Paulino, ang parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, lungsod po ng Pasay. Ngayon po ang unang araw ng Agosto. Pumasok na po tayo sa huling quarter ng atin pong taong 2020 at sa liturhiya po ng simbahan, ito ang araw ng Sabado ng ika-17 linggo, Saturday of the 17th week of Ordinary Time, bisperas ng 18th Sunday of Ordinary Time. At ang atin pong ebanghelyo sa patuloy po nating pagbabasa tungkol sa public life ng Panginoon ay galing po sa ebanghelyo ni San Mateo matapos ang kanyang tinatawag po natin na parables, no? Ang Panginoon ay nagsimula na namang gumawa, umikot, hindi lang mangaral kung hindi gumawa ng mga himala bilang tanda ng kaharian ng Diyos. At ang kwento nga natin sa umagang ito, sa araw na ito, ay may kaugnayan po sa reaksyon, ang reaksyon ng hari ng Galilea. Alam niyo po, ang teritoryo ng Israel ng kapanahunan ng Panginoon ay nahati-hati. Ang bandang itaas, ang Galilea, ay pinagaharian po ni Herod the Tetrarch. At sabi po dito sa ating kwento, nung marinig ni Herod the Tetrarch ang reputasyon ng Panginoon, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang pangangaral, ang naging remarks, ang naging reaksyon ni Herod the Tetrarch ay, sabi niya, "This is John the Baptist." Kanya, he has been raised from the dead. At pagkatapos po nun, iplinasbak, paano nga ba namatay si John the Baptist? Na meron palang kaugnayan itong si Herod the Tetrarch sa kamatayan ni John the Baptist. Kaya nga, naisip niya ang tungkol kay John the Baptist nang marinig niya ang mga ginagawa ng Panginoong Hesus, ang reaksyon ng mga tao, karamihan mga masa na sumusunod sa Panginoong Hesus. Alam niyo po, itong si Herod the Tetrarch, siya po ang anak ni Herod the Great. Si Herod the Great ang talagang father ng dynasty, no? Siya po ang Herod na nagpapatay ng mga holy innocents, nung ang Panginoong Hesus ay isinilang sa Bethlehem. Yan po si Herod the Great, no? Pinapatay niya ang holy innocents. Itong si Herod the Tetrarch o Herod Antipas kung tawagin, anak na po siya ni Herod the Great. At ang tawag sa kanya, Herod the Tetrarch, sapagkat siya po ay ruler lamang ng ika-4 na bahagi, 1/4 ng kaharian ng kanyang amang Herod the Great. Nung mamatay si Herod the Great, dinivide ang kaharian sa 4 na bahagi, no? Ang isang bahagi ay kinuha ng mga Romano, ang bandang Jerusalem. Ang isang bahagi pinagharian ni Archelaus. Ang isang bahagi ang Galilea, ito nga ang hawak ni Herod Antipas o Herod the Tetrarch. At ang pang-4 na bahagi, yung bandang itaas, na kung tawagin po natin ay Caesarea Philippi, pinagharian naman yon ng kanyang half-brother na si Herod Philip, na ang asawa ay si Herodias.
So, yun po yung background ng ating istorya. Now, sa unang paragraph, unang mga berso ng ating kwento sa Ebanghelyo, then narinig natin na patay na si Juan Bautista. Pinapatay nga neto si Herod, the Tetrarch. Ngunit naalala ni Herod the Tetrarch. So, ang kwento po ng kamatayan ni Juan na ating maririnig sa Ebanghelyo ngayon ay flashback, throwback, pagbabalik tanaw sa nangyari na. Herod was reminded of John because of Jesus. Now, ano po ang pwede po natin pagnilayan dito sa masalimuot na kwentong ito ni Herod, ng Panginoong Hesus, at ni Juan Bautista? Ang dating po sa akin ng mga word na ito ng Ebanghelyo ay ang buhay pala ay pakikinig. Nakikinig tayo. Kumbaga, gamitin po natin yung language ng mga millennials ngayon. Ang buhay ay pakikinig sa iba't ibang boses ng mga influencers. Ayan. We are not really going through life na ang ating pong utak ay tabula rasa, walang laman. Hindi po. Tayo po ay nakikinig at marami po ang mga boses na ating napapakinggan sa buhay. Okay? So, unang-una para kay Herod, nandun ang boses ng mundo, ang boses ng laman, the voice of the world, the voice of the earthly world, the voice of temptation. No? Isipin mo kung paano nagtuloy-tuloy yung kasalanan ni Herodes. It's because napakalakas sa kanyang experience at kahit na po sa atin, napakalakas nung voice of the world, voice of temptation. Naakit siya sa kagandahan ng kanyang half-sister na si Herodias, na noon ay asawa naman ng kanyang half-brother na si Herod Philip. So, may kasalanan na nga. Naakit pa siya, nadamay siya, kinuha niya si half-sister Herodias, inisnatch niya mula kay half-brother Philip, at pinalayas ni Herod the Tetrarch ang kanyang tunay na asawa na anak ng hari ng Petra. Related pala siya doon sa mga rulers of Petra, no? Ang original na asawa ni Herod the Tetrarch ay anak ng hari ng Petra na kanyang dinivorce dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang half-sister na kanyang inagaw kay Herod Philip, ang kanyang half-brother. Maliban po dyan, makikita po natin yung voice of temptation and the earthly voice sa mismong court ni Herod. Maraming bubulong-bulong yung kanyang mga general, yung kanyang mga alipores. Sinayawan pa siya. Di bumulong uli sa kanya. So, yun po ang una. The never-ending voice of evil in the world. Ayan. Pero pangalawa, nandun din po ang boses ng Diyos. Hindi po tumatahimik ang Diyos. At paano dumating kay Herod the Tetrarch ang boses ng Diyos? Sa pamamagitan ni Juan Bautista. Okay? Oo. Malakas na boses ng propeta. Siguro umaalingaw-ngaw. Oo. Kaya nga, hindi matiis ni Herod the Tetrarch, pinahuli at pinalagay sa preso etong si John the Baptist, no? So, ang boses ng Diyos, tinitimbang-timbang ni Herod the Tetrarch ang boses ng mundo, ang boses ng Diyos, no?
Si John the Baptist ang naging kasangkapan ng Diyos. Kaya nga po, ang simbahan sa gitna ng mga usapin ng ating lipunan has to be a prophet kahit na ito'y hindi gustong pakinggan ng mga hari ng lipunan. Kahit na ang boses ng simbahan ay namamaus na at ayaw pakinggan ng marami, the church has to be like John the Baptist, the voice of a prophet, tagapagdala ng boses ng Diyos. Yan pong ibig sabihin ng propeta, nabi, mouthpiece of God. And then of course, nandun din po ang boses ng konsyensya. There is the voice of sin, the voice of God, the voice of conscience. Nasaan yung voice of conscience? Si Jesus. Nung marinig ni Herod the Great ang tungkol kay Jesus, nagulantang siya. Naisip niya si Juan Bautista at ang ginawa niya kay Juan Bautista. Nagulantang siya, no? So, nag-isip uli ang Herod the Tetrarch. Oo. God continuously reaches out to us with the voice of conscience. Kinokonsensya tayo ng Diyos. Yan ay bahagi ng alingaw-ngaw ng boses ng Diyos. So tatlo po yan, ha? The voice of sin, the voice of God, and the voice of conscience. Ang tanong, kaninong boses ang nais nating pakinggan? Kaninong boses ang malimit nating pakinggan? Yan, ha? Magandang tanong ngayong umaga, no? Tayo ba ay tulad ni Herod the Tetrarch na confused, diffused, no? Nagtatalo ang ating puso at isipan, kaninong boses ang ating pakinggan? Dapat po kung ganyan, dalhin natin lahat sa Espiritu ng Diyos sa pananalangin. Kapag hindi po, no? There is going to be the judgment of history. Hindi lamang the judgment of the heavens. Bago po ang judgment of the heavens, there is the judgment of history. At kung titignan po natin, itong si Herod the Philip or Herod the Tetrarch pala, ano ang kanyang naging buhay pagkatapos? Yung kanyang ambisyon na maging hari ng buong Israel tulad ng kanyang tatay, no? Sa pamamagitan po ng push netong si Herodias, no? Si Herodias is a pusher, no? A pusher of politics and position. Kanyang ipinupus itong si Herod the Tetrarch na maging hari ng buong Israel tulad ng tatay nilang si Herod the Great. Hindi po ito pinayagan ng isang korap din na emperador, no? Nakahanap ng katapat si Herod the Tetrarch kay Emperor Caligula. Yun po ang emperador niya sa Roma, si Emperador Caligula. Isa ring tulad niya, magaling din sa kalokohan. Dinagtagpo ang dalawa. Ano nangyari? The judgment of history, pinaalis ni Caligula si Herod the Tetrarch, pinatapon niya sa Gaul, sa Pransya, na pag-aari noon ng imperyo ng Roma. So alam po nyo, there will always be, sabi nga ng parable ng Panginoon, the time of judgment. At the end of the age, there is the judgment of history and the judgment of the heavens. Sana nga po makinig tayo ng maayos sa maraming boses na umiikot-ikot at bumubulyaw sa atin mula sa ating paligid. Let us always ask, "Come, Spirit of God, come, Holy Spirit." Nako,
Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman. Naka 1,000 subscribers na po tayo. Marami pong salamat sa inyong suporta. At sana po, maliban po dyan, patuloy po nating i-share ang mabuting balita. Paki-post, paki-repost, paki-share po sa inyong timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan itong ating YouTube channel at programang Pagkagising sa Umaga. At paki-subscribe naman po, no? Ang ating pong YouTube channel na Domi Guzman. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Alleluia! Alleluia!